chapter 2, verse 41 to 47. Acts chapter 2, verses 41 to 47. Tumayo po tayong lahat. Alright? Medyo matamblay kayo. Parang alam ko na ipipreach si Pastor. Hindi po, okay? Makikita niyo po na hindi po katulad po ng narinig po ninyo. Alright? Acts chapter 2, verses 41 to 47. Ganito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Okay? Atin pong basahin ng salitan. Hintayin po natin yung screen. Okay? Kung ipapakita niya po riyan yung Acts, mga gawa. When we say Acts, ito ay gawa ng banal na spirito sa early church. Kaya nga, ito ay Acts of the Apostles actually. Pero naniniwala tayo na ang kumilos talaga rito yung Holy Spirit. Because the book of Acts is the book of the Holy Spirit. Kung paano niya ginabayan yung unang church sa Jerusalem. Alright? Ngayon, babasahin na po natin. Okay, kung wala man ay sa inyong mga Bibles ay tumingin po kayo. Acts chapter 2, verses 41. Akin pong babasahin yung 41. Basahin niyo po yung mga sumusunod na mga talata. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. All that believed were together in the house of And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. They continued meeting in one accord in the temple, and breaking bread from house to house, eating their meat with gladness and singleness. Lahat po tayo, verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Our God, our Heavenly Father, once again, we come to you. We ask for your guidance. Be the one who will teach us today. At ito po'y maging blessing sa lahat. We pray for our guests. Panginoon, sana po ikaw ay mangusap sa kanila. At kung hindi pa sila nag-establish ng relationship sa inyo, Lord, I pray that this day may be the day para makakilala sila ng tunay na kaligtasan sa inyo, tunay na pag-asa ng buhay na walang hanggan. I pray, Father, that you will help us, all of us, Panginoon, ako po, at saka lahat ng makikinig, tulungan mo kaming lahat for your honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po'y mapuna. Maraming salamat po. Alam ko po na binalik-balikan po natin ito pong passage na ito, yung kwentong ito, a few times already this year. Pero gusto ko pong balikan po natin one more time this year, no? One final time this year, sapagkat meron po akong gustong i-share po sa inyo at meron akong katotohanan pang nakita rito sa akin pong pagbabasa, and I'd like to share them to you, especially to our new members. Yung kababaptize lang, mga membro lamang po na marahil ay hindi nyo pa napakinggan ang mga katotohanan nandito sa Acts chapter 2, verses 41 to 47. Nang aking panalangin naman ngayong umaga po, yung mga members po natin, yung mga lalong-lalo na po yung mga matatagal ng membro, alright, na wag po kayong mapagod, wag po kayong magsawa na tumingin dun sa early church na yung kanyang practices at saka yung mga kanyang mga katangian. Yan po yung ating titignan, no? After all, wala naman tayong ibang ginagayang church kundi yung first church sa Jerusalem. Amen po ba mga kapatid? We model our church after the model of the church in Jerusalem. Kaya po, sana po ay hindi po kayo mapagod ng balikan-balikan natin hanggat hindi natin nakokopya yung church in Jerusalem. Wag po nating titigilang pag-aralan. Alright? Tatlong bagay lamang po yung aking gustong ipakita po sa inyo, yung kanyang mga katangian. Alright? Unang-una po sa lahat, tingnan po natin yung the early church and its simplicity. Alright? The early church and its simplicity. Alam niyo yung church po, hindi dapat maging komplikado. Kumbaga po sa baril na disabog, hindi dapat ganun. Dapat po ito po ay merong siyang laser focus. No? Simple lamang po ang unang church sa Jerusalem. Tingnan niyo po yung verse 41 at makikita niyo po yung simplicity niya. Ang sabi roon, then they that gladly receive His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Tingnan niyo po yung pagiging payak niya. Very simple,
no complication at all. Hindi po nakaka-confuse, kundi diretsong at malinaw na sinabi niya. Ang sabi niya, yung mga tumanggap ng kanyang salita. Ibig sabihin, yung mga nangaligtas, kinilala si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang kasunod po noon ay they were baptized. They followed the Lord in water baptism. And then, ang sabi niya, and the same day, yung mga naligtas at nabaptize, the same day, they were added to them. Sino po yung them na yon? Naidagdag sila sa existing church. The same day, they were added about 3,000 souls. Wow! Would you like to see that, mga kapatid? Na, yung 3,000 naligtas at nabaptize with one day? Can that happen? Pwede pong mangyari yan. Sa katunayan, nangyayari po sa mga ibang grupo yan. Alright? So it was very simple, no? Ang mga tao pong ito, they were ordinary, everyday people. Mangingisda, mga farmers, mga nagpapastor ng mga tupa, yung mga carpenters, at saka po yung siguro mga mason pa yung mga yan, no? At saka small business people, nagtitinda, right? Naglalako, everyday people, okay? Mari sigurong may mga mataas ang posisyon nila o pwesto nila, but they were ordinary and everyday people. People who were called to a simple plan of salvation. Mga simpleng mga tao, narinig nila yung simple message of salvation. Tinawag po silang makarinig sapagkat ang Diyos naman yung nag-aayos ng ating pong mga events in life, and then He appoints a time where we can hear the simple plan of salvation. Ang nangyari po sa kanila, they heard the gospel. Ano po yung gospel? Si Jesus po ay naparito, siya ay namatay para po sa ating mga kasalanan. Siya po ay nailibing. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay maguli upang i-guarantee niya yung buhay na walang hanggan na ipinapangako po sa bawat mananampalataya sa Kanya. So it was very simple. And then they believed the gospel message. After hearing, they believed the gospel message and then they got saved. Ibig po sabihin ng naligtas sila, ibig sabihin yung pangako na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na pagkatapos ng tao ay mamatay dito, siya po ay diretso sa langit sapagkat siya inanampalataya doon sa tumapos na ng kaligtasan. And then, of course, this is the Lord Jesus Christ. And then para patunayan po nila na tunay yung kaligtasan nila, walang dalawang isip, they got baptized. They followed the Lord in water baptism. Dapat po hindi tayo nagsasawa sa mensaheng yun, mga kapatid. Sapagkat this is the only message that we bring to this lost and dying world. Sana yung thrill, yung excitement pa rin ng pakikinig natin sa gospel ay hindi nawawala. Be careful not to lose the excitement and thrill when you hear the gospel over and over again. Because when you get to that point na very familiar na, it does not hit you anymore like the first time at mawawala yung meaning nito sa buhay mo at hindi mo na i-appreciate yung gospel. Sana wag tayong mapagod sa simplicity of the message of the first church and the simplicity of the gospel. Amen? Now, when they got saved, they got baptized. Consequently, each one of them became a part of the early church in Jerusalem. Now, how do you get to a local church? Get saved and then get baptized and then you become a part of the local church. Very simple po, mga kapatid. Amen? Walang complication, walang qualification. Ang qualification mo lang para ma-save ay maging makasalanan ka. At ang lahat naman tayo ay makasalanan. Tama po, kapatid? Yun ang ating qualification. And then, to prove that you are really saved, you have to follow the Lord in water baptism because it is the picture of the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. You identify with the Savior. You identify with the Lord Jesus Christ and what happened to Him. Amen po ba, mga kapatid? Sana po ito hindi natin tinatanggihan. Ganito pala. And consequently, they became part of the early church in Jerusalem. How do you become a member of the church? Get saved and get baptized. Lahat po ng membro po natin dito ay nabaptize. Sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi nila kinahihiya yung kanilang identity with the Lord Jesus Christ. And then this is the first step to obey. Ang dami pong kailangan sundin sa banal na kasulatan. As a member of the church, ang kailangan mo, the first step in obeying the Lord Jesus Christ as a member of the church, kailangan mabaptize ka. Sino po sa inyong nabaptize? Taas po ng kamay. Lahat po ng nabaptize. If you claim to be saved today, alright?
you have been saved for the last year, for the last 2 years, and you have not followed the Lord in water baptism, you better get baptized, sapagkat yan po ang unang hakbang para po sa ating pagsunod sa Panginoon. Amen po mga kapatid? So, they were not different from all of us. Walang pagkakaiba. Tayo po rito, mga ordinaryong mga tao tayo. Tama, mga kapatid? Oh, mayroong mga tricycle driver, may jeepney driver, mayroong mga teachers, everyday people. May nagtitin sa palengke, nagla-live pa nga pag nagtitin sa palengke. At sino po yun? Alam po natin lahat. Sino yun? Alright, di ba? Ordinary people like Ate Irene, okay? Until God, listen to this, until God appointed a time for each of us to listen to the simple message of salvation. Alam natin yung araw na yun. Alam natin yung sandaling yun na narinig natin yung gospel. And then the Holy Spirit convicted us and then we were converted. Tama po mga kapatid? We were called and then we were convicted and then we were converted. Simple lamang po yung mensahe ng early church at yun po yung dinadala po natin. Amen? It's a simple message of salvation. Ito po yung ating pong dinadala. And after that, anong nangyari? It changed our lives forever. Nagbago yung buhay natin. It was a 180 degrees turnaround. Tumalikod tayo sa mga bagay na hindi dapat. At ngayon, we are facing a holy God. Dati-dati, we are saving ourselves. We are saving Satan. We are saving sin. We are saving this world. We are serving this world. But today, we are serving a holy God. We turn away from our former life. And then now, we are serving a holy God na nagpadala ng kanyang anak para iligtas tayo sa ating pong pupuntahan sana sa impyerno. It has changed our lives forever because of the simple plan of salvation. Amen? And if you are today here, God has a plan for your life. This is the appointed time for you to hear the gospel. And I promise you, your life will be changed for the better if you just believe on the only begotten Son of the Father, Jesus Christ. Amen po mga kapatid? And then fast forward, katulad po natin, mga kapatid, now we are all together in one church. Kaya naparito ka. Kaya naging bahagi ka because one day you got saved. And then you got baptized. And now you are a member of the church. Tas nga po ng kamay, pumalakpak nga po, nakasamang sigawan, hiyawan yung mga proud member ng ating Graceway Bible Baptist Church. Alright. We're not the best. Pero mga kapatid, I'm proud of our church sapagkat ito ay instrumento rin ng Panginoon sa mga buhay na nagbabago. Amen po mga kapatid? Alright. Yan po yung ibig mo sabihin. He did not change the direction of our life for nothing. Hindi binago ng Panginoon Diyos na wala lang. Alright? Binago ng Panginoon Diyos ang ating mga buhay for a very clear purpose kung bakit nandito tayo ngayon. Kaya nga mga kapatid, hayaan nyo ang Diyos na gumawa at i-accomplish niya yung kanyang purpose sa bawat isa po sa atin. Paano mo gagawin yan? Be willing to make some adjustments to align your life with His purpose. Amen mga kapatid? Kailangan tayo ay sumunod sa Kanya. Kailangan magbago po yung ating mga priorities at saka mga desire natin. Otherwise, we will not become good Christians or good children of God and good members of our dear Graceway. So be willing to make some adjustments to align your life with His purpose. Very simple. Ano po yung unang punto natin? Yung kanyang simplicity. The early church, Church of Jerusalem, and its simplicity. Pangalawa, you see that? Pangalawa na tayo. Alright? The early church and its sustainability. What do you mean by sustainable or sustainability? Tignan niyo po yung pangalawang verse na titignan po natin sa verse 42. Ang ibig mong sabihin dyan, ang sabi po yan, and they, say it with me, and they continued steadfastly. They continued. Ibig sabihin, they sustained their Christian life. Paano po
na-sustain yung kanilang Christian life. Hindi nilang sinustain yung kanilang Christian life or relationship with the Lord Jesus Christ, but they sustain it steadfastly, matibay, firm, confident, yung kanilang pagpapatuloy. Paano po yan? Nakalista ngayon dyan yung routine of activities. Ano yung activities nila? They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. You listen, these activities, yun yung paulit-ulit na ginawa nila. Yun ang walang sawang ginawa nila. Mag-aral ng salita ng Diyos, magsama-sama sa panalangin, magsama-sama maging sa hapagkainan and communion, at magsama-sama sila magpatuloy ng kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ito yung mga routines nila. Of course, ngayon, ginagawa natin ito every first day of the week, and that is Sunday. But during that time, they did it continually and daily. Ang sabi niya, makikita natin na daily in the temple and from house to house. Alright? It did not mean na iniwanan nila yung kanilang mga trabaho. They went back to their everyday work. Pero hindi sila tumigil, nagpatuloy po sila, and that sustained their relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? Ngayon, naisip ko, kaya pala ibinigay itong mga activities na ito sa church para sa ganon, ito ay mag-sustain sa atin. Pinapakita ng mga verses na ito na to live as a Christian, we need to adapt to this lifestyle of spiritual discipline. Spiritual discipline to Tama? Yun bang sinasabi ng mga verse na ito? Exactly. Kaya nga mga kapatid, meron tayong mga activities na ito to sustain our relationship with the Lord Jesus Christ. The church was given to be our sustenance. Listen, to sustain us, the church was given. Sapagkat if we get saved and then baptized and then no church at all, we will all go back to the world. Tama po ba kapatid? Wala tayong sustenance, wala tayong pampalakas, wala tayong pupuntahan para i-hold tayo at i-control tayo at protektahan tayo mula sa sanglibutan. The church was given to be our sustenance. It is impossible to live the life in Christ without engaging His bride. Ano yung bride niya, mga kapatid, sa ating buhay? Ang church, ang bride ni Kristo. Amen po, mga kapatid? It is impossible to live the Christian life or the life in Christ without the church, mga kapatid. Hindi ako naniniwalang mayroong Kristiyano outside of the church. Hindi ako naniniwalang may mananampalatayang na nasa bundok siyang nag-iisa siya. Ang church po, ito po ay consequential sa mga naligtas. Ang pagpapatuloy ng relasyon natin sa Panginoon ay sa loob ng iglesia, sa loob ng church. Amen po mga kapatid? Tingnan nyo. This is the reason why Hebrews chapter 10 verse 23 to 25 was given to us. Ano po yung sabi niya? Hebrews chapter 10 verse 23 to 25. Basahin po natin. Ang sabi niya, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Ibig sabihin mga kapatid yan ay confident. Yan po ay continued. Yan po ay steadfast without wavering, for He is faithful that promised. Verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Tingnan niyo po yung sinasabi riyan, no? Kung babasahin mo pong mabuti yung mga verses na yan, yung church po, it is the community of believers. Nakikita niyo mga kapatid, it is a community of believers. And this community is where, listen, dito tayo lumalalim sa pananampalataya. You go back to verse 23 of Hebrews chapter 10. Ang sabi niya, let us hold fast, panghawakan nating mahigpit, panghawakan nating matibay, yung ating pinapahayag na pananampalataya without wavering. So sa church po, lumalalim yung ating pananampalataya. You don't get surprised kung bakit kailangan kang laging nasa simbahan when it's time to go to church, because gusto ng Diyos na palalimin mo yung iyong relasyon sa Kanya. Palalimin mo yung pananampalataya mo.
sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? And the church is the community of believers where we are invited to love one another. Listen, we are invited to love one another. And then in loving one another, love begets love. We are loved back. Tama, mga kapatid? Siguro wala pa nakapagsabi sa yung I love you. Wala pang naramdaman kang pag-ibig sa tahanan. Lumaki kang parang walang nagmamahal sa iyo. I have good news for you. Sa church po, mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos uno sa lahat at mararamdaman yung pag-ibig ng bawat isa po sa atin, mga kapatid. This is where we get love. Amen, mga kapatid? I hope you can relate to that. Kung halimbawa sa church po ito, walang pag-ibig, iwanan na natin itong church na ito. Sapagat uno sa lahat, may pag-ibig ng Diyos ang nararamdaman natin, and I hope that you love one another. Amen? Sana po, dito po tayo, community of believers, where we are instructed to do good. Did you see that? Ang sabi niya, let us consider one another to provoke unto love and to good works. We are instructed to do good works. Amen po, mga kapatid? After being saved, tayo gumagawa ng mabuti. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi na-save ka na. Tama, mga kapatid? Dati-rati yung isip natin, magpakabuti ka, gawin mo ito, sundin mo ito, para maligtas ka. No, mga kapatid. Walang mabuting gawa ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin, sapagkat ang Diyos ay mabuti sa lahat at hindi natin kayang pantayan yung kanyang standard. Kaya nga, pinadala niya si Jesus para sa ganun itapusin niya na yung ating kaligtasan at wala tayong gagawin kundi tanggapin lamang siya at manampalataya sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. And then after being saved, gumagawa tayo ng mabuti sapagkat ang bunga ng tunay na ligtas ay mabuting gawa. Maliwanag po, mga kapatid? And then also, this is the place, okay? It is a community of believers where we are strengthened one another. Anong sabi niya, mga kapatid, sa verse 25? Ang sabi niya sa verse 25, ang sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves. Huwag nating pababayaan yung pagkakatipon natin. Sabi niya, ang ibig sabihin, let us be faithful in coming to church. Let us be faithful in attending church. Amen po, mga kapatid? Bakit? Ang sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Tama? Parang naghinanakit pa yung nagsulat nito eh. Huwag nating gayahin yung iba. Katulad sabi ni Pastor Jovan sa Sunday School kanina, di ba? Huwag nating gagayahin yung iba. Kasi nung unang panahon pa man, meron ng mga lumiliban. Parang katulad lang ngayon, may mga lumiliban na. Ngayon, tayong hindi lumiliban, huwag tayong gagaya sa kanila. Amen, mga kapatid? Ang sabi niya, but exhorting one another, nagpapaalala tayo sa isa't isa, and so much the more as you see the day approaching. Maganda pong church, mga kapatid? So, it is, yung bang after we saw the simplicity of the church, nakita po natin yung sustainability. The church sustains each and every one of us. Church is consequential to being saved. Kaya ang bawat isa po na kiniklaim ninyo na si Jesus ang tagapagligtas ninyo, you are born again believer, should be intentionally connected to the church. Tapos nga po nang kami nagsasabing ligtas kayo, alam niyo ligtas kayo? Maging intentional po, deliberately dapat i-connect po natin yung sarili natin sa church. Huwag nating i-disconnect yung mga sarili natin sa church. I know. Kung minsan, mayroong mga nakakapanakit sa atin, kung minsan natitisod tayo, kung minsan nakikita natin yung mali ng mga leaders natin, nakikita natin yung mali ng bawat isa. Pero sana mapagtatakpan yun sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon na pare-pareho naman tayo nagkakamali. Dapat tayo magpapatawad at umunawa sa kakulangan ng bawat isa po sa atin upang mangibabaw yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po, mga kapatid? So maging deliberate po tayo, maging intentional tayo to connect yourself to church. I hope and pray to God that there will never come a point in your life na sasabihin mo, ayoko na. Supin ako, ayoko na. Sana po, mga kapatid, ay ma-overcome po natin yung sarili natin and keep connecting and connecting and connecting to the church of Jesus Christ. Amen po? And then finally, makikita po natin yung the early church and its synergy. Alright. Alam ko, that's a big word. Pero sa mga nakakaunawa, ano bang ibig sabihin ng synergy? Synergy is the cooperation between two or more agents or individuals to produce a combined effect greater than their separate
effects. Alright, Tagalog po, ang synergy raw, yung pagtutulungan ng dalawa o higit pa upang sa ganon makapag-produce sila o gumawa sila ng pagka pinagsama po yung kanilang lakas, mas higit pa yung mapuproduce nila kaysa sa kanilang individual efforts. That is synergy. It can be applied in sports, it can be applied in businesses, or any organization. Tama nga naman, pagka nag-iisa ka, hindi masyadong malakas yun. Pero pagka pinagsama-sama, higit pa yung mapuproduce ninyong lakas kaysa sa mga individual na strength ninyo. I will give you an example. Alright? Yung isa daw na, yung isang dalawang Belgian na kabayo, alright? Belgian horses, who are strangers, alright? Can pull 20,000 to 24,000 pounds together pagka pinagsama sila. Pero pagka nag-iisa lang daw yung Belgian horse, ang kanyang mahihila lamang ay aabot sa 8,000 pounds. Yun lang ang kaya niya. So yung 8,000 tsaka 8,000, 16,000 lang yun pagka magkahiwalay, tama? Pero pagka pinagsama mo raw sila, hindi lang 16,000 yung kanilang mapuproduce o mahihila, 16,000 pounds, kundi aabot ng 20,000 hanggang 24,000 pounds ang kanilang mahihila. Now, how does that happen? I don't know. But it's just amazing kung ano yung mapuproduce ng dalawa. Kung ako lang mag-isa, mga kapatid, siguro ang mabubuo 10 pounds lang. At pagkatapos si Brother Sandy ay 10 pounds din. Pero pagka pinagsama namin, mga kapatid, higit pa ron sa 20 pounds yung mabubuhat namin. Of course, higit pa doon yung mabubuhat ng isang tao. Pero ako kasi meron akong diferensya sa likod, kaya ganun lang 10 pounds. Pero si Brother Sandy, siguro kahit 100 pounds, pwede niyang buhatin ito. Alright? Okay, tignan niyo yung verse 44 sa ating text, sa Acts chapter 2. Anong sabi riyan? Alright. Pero bago yun, meron pa akong idadagdag. So pagka isa lang, 8,000 pounds. Pagka dalawa sila, 20 pounds o 24,000. Pero yung trained, okay, trained, yung talagang tinrained na mga horses, trained synergy, 2 Belgian horses who are trained together can pull 30,000 to 32,000 pounds together, which is almost 4 times the strength of a single horse. Di ba? Napakaganda ng salitang synergy. Alam niyo, sa church na yon, merong synergy ako nakita. Tignan mo yung verse 44. Sabi niya, and all that believe were together. That is synergy. Yung mga nanampalataya ay nagsama-sama and had all things common. Itong phrase pong ito, and all that believe were together, it spells cooperation and unity, pakikipagtulungan at pagkakaisa. Kaya nga, pagka binasa mo yung verse 44 to 46, ang sinasabi sa atin dito, they did things together. Alright? They stayed together in the temple and in houses. They looked after one another. And they shared each other's material things. Kasi nauunawaan nila, mga kapatid, that they were in a community of people with the same spiritual experience. Katulad natin, iisa po yung karanasan po natin kay Kristo. Tama, mga kapatid? We were all born again. Amen? Walang isang ligtas na hindi naipanganak na muli. Iisa yung karanasan natin kay Kristo. And then sabi ng Bible, we have one Lord, and then we have one baptism. Tama? Iisa po kung paano tayo nabaptize. At naparito tayo sa isang katawan ni Kristo. Hindi po watak-watak yung katawan ni Kristo. Amen po? Hindi po watak-watak ang isang local church katulad po ng Graceway Bible Baptist Church. So they understood that they were in a community of people with the same spiritual experience. And every Sunday, we experience the same thing. When the Word of God is being spoken, hindi ba nagkukonvict sa atin, mga kapatid? We have one Spirit, tama mga kapatid, na siyang nagsasalita sa atin. Meron tayong isang Diyos na sinasamba ngayong morning na ito. That's why, mga kapatid, we are in a community at kailangan makipagtulungan tayo. We should cooperate and we should unite. We should connect ourselves to the church. Amen po ba, mga kapatid? And everyone has a part to play. And because isang katawan tayo, every one of us, meron po tayong bahagi na gagampanan. The Apostle Paul would mention this in one of his letters, 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. At doon makikita mo, siguro hindi natin babasahin lahat,
Pero ang paliwanag po rin, every one of us has been given a gift to use it for the body of Christ. Lahat tayo po ay bahagi ng isang katawan. Katulad doon sa sinulat niya, ang sabi ng ilong, ang ilong hindi magsasabing, sabi niya, ako ang mata rin, ako yung bibig. Hindi, ang ilong lang. Yung mata lang. Pero kanya-kanya po silang ginagampanan. Yung magagawa po ng paa, hindi magagawa ng kamay. Tama po ba mga kapatid? Ang magagawa ko ay hindi nyo magagawa. Pero meron akong mga bagay na hindi ko rin magagawa. Kaya kailangan natin ang bawat isa. Ang isang katawan, kung saan pupunta yung katawan, sama-sama lahat ang bahagi ng katawan. Iisang direksyon. Hindi pwedeng sabihin ng tuhod, dito na muna ako, hindi ako sasama. Hindi po. Hindi pwedeng sabihin ng pag-alma, nagugutom si Chan, hindi pwedeng sasabihin ng bibig na hindi ako bubuka. Magugutom ka ngayon. Pag nagutom ka, magkakasakit ka. Hindi pwede po yun, mga kapatid. Kaya yung isang katawan na hindi nagfa-function, ang isang bahagi, hindi po healthy yun. Kaya ang isang church, pagka merong hindi nagfa-function, hindi po healthy yung katawan ni Kristo sa Pasig City. Tama, mga kapatid? Kaya nga, dapat po, lahat tayo, mga kapatid, ay nagko-cooperate sapagkat the church in Jerusalem was a synergistic church. Dahan-dahan ako, baka mabulol ako. Kasi nabubulol ako pagka mabilisan. Alright? So mga kapatid, church, we need everyone to cooperate. Tama po ba mga kapatid? Look at this. Ephesians chapter 4, verse 7 and 16. Alright? Ephesians chapter 4, verse 7 and 16. Anong sabi niya riyan? But unto everyone. Who's everyone? Yan po si Jojo, yan po si Pong, yan po si Santi, yan po si Ramil, yan po. Everyone. Everyone. You are included in that everyone. Sabi niya, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of grace. You are gifted. Walang Kristiyanong hindi pinagkalooban ng abilidad. At ang abilidad na yun, mga kapatid, ay gagamitin niya para sa ipagtitibay ng katawan ni Kristo. Ano sabi niya? Verse 16. From whom, Jesus Christ, from whom the whole body fitly joined together. Fitly joined together. Akmang-akma ka kung bakit nandito ka. Bagay na bagay ka. Kasyang-kasya ka riyan. Alright? You fit, sabi niya, fitly joined together and compacted. Look at those words. Fit together and compacted by that which every joint supplieth. Every joint supplieth. Everyone supplies the needs of others. Tama mga kapatid? They supply the needs of each other. I need something that I can get from you. And you need something that I can provide. Tama po mga kapatid? Amen mga kapatid? Yan po yung ibig sabihin ng church. Synergy. Ang church, yung early church noon, nakikipagtulungan ng bawat isa. Kaya nga mga kapatid, napakaganda po ng naging resulta. Alright? Tingnan niyo po yung the result of combined effort. Ano yung naging result nila? Ano yung synergistic result nila? Verse 47. Ang sabi niyan, praising God and having favor with all the people. Anong resulta? And the Lord added to the church, lakasan nyo, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Bakit? Kasi yung magagawa ng isa, ginawa pa ng isa at nagsama-sama. Kaya mga kapatid, napakalaki ng naging resulta. Graceway, we need every one of you to cooperate. We need each other, mga kapatid. Amen? Kaya suportahan mo yung lahat ng programa ng church. Daluhan mo lagi kasi kailangan ka. Huwag mo sasabihin, kahit wala ako, aandar ang church. Tama, aandar ang church kahit wala ka. Pero mas maganda kung nandyan ka. Kasi lahat tayo, walang hindi importante sa katawan. Hindi sasabihin ng kalingkingan na, di na bale, kayo na lang. Tingnan mo, maliit man yan ng kalingkingan, pero ang kalingkingan ang pinakamalakas. Tama? Naglaro na ba kayo ng binuksang isa-isa yan? Pero dito, pagdating dito, napakahirap. Nabuksan sapagkat malakas yan. Kaya walang magsasabing maliit lang ako. Kaya walang magsasabing mahirap lang ako. Kaya walang magsasabing maganda ako. Guwapo ako. May tinapos ako. Hindi. Lahat po tayo ay pantay-pantay. Kailangan lahat tayo sa gawain ng Panginoon. That is the meaning of synergy. And I would like to close with this illustration. Mabilis lang tayo.
Alam niyo po ba si Joseph Lieberman? Si Joseph Lieberman, siya po ay senator ng United States of America. Siya po ay tumakbo ng pagiging vice president ni Al Gore when he ran for president. Siya po yung kauna-unang Hudyo na kandidato for the office. At nagsulat po siya ng libro, ang title po ng libro, The Gift of Rest. Yung kaloob ng pagpapahinga, The Gift of Rest. And then under that, ang title niya, Rediscovering the Beauty of the Sabbath. Sapagkat Hudyo siya, sabi niya, Rediscovering the Beauty of the Sabbath. Sabbath yung kanilang pagsamba. Alright? Ito po yung sinabi niya sa kanyang libro. I love the Sabbath. I believe it is a gift from God, and I'd like to share it to everyone. He said that although the Jews kept the Sabbath, but the truth is the Sabbath kept the Jews. And people ask me, Joseph, how can you stop your work as a senator and observe the Sabbath every week? And I answer, how can I do my work as a senator if I don't stop and keep the Sabbath every week? Sabi niya, may nagtanong sa kanya, as a senator, paano mo ginagawa yung trabaho mo samantalang pagdating ng Sabat, tumitigil kang magtrabaho? Sabi naman niya, paano kung mapapagpatuloy yung aking trabaho sa senator kung di ako titigil at magpahinga and keep the Sabat? Alright? Parang salita ng Kristiyano dapat yun. Tama, mga kapatid? So, ito yung kwento niya. Every Friday, if detained at the Capitol building, si Joseph, lalakad po siya ng 4 miles pauwi, accompanied by a US policeman and another police car alongside for security. He said one day, ganito yung sinabi niya, Jews like me do not ride cars during Sabbath. Pagka-Sabbath pala, hindi sila sumasakay ng kotse. We walk. Naglalakad sila. Many of the officers who accompanied him home were evangelical Christians. Kasi yung mga Christians should love the Jews. Amen, mga kapatid? Yung mga Kristiyano dapat mahalin natin yung mga Hudyo. Chosen nation po yan. Pinili silang Panginoon bilang bayan. And many of them have talked about their discussions with this great man. They relished their conversations with the great man, Joseph Lieberman. Along the way, pag uwi nila, si Joseph laging tumitigil po dun sa place ng bilihan ng bulaklak in Georgetown. Bibili silang bulaklak para sa kanyang asawang si Hadassah. And then, bibili silang pasalubong para sa kanyang pamilya. Sabi niyang kwento, at home, the family gathered and lit the Sabbath candle. Sisimbihan nila yung Sabbath candle. And then they read the scriptures. Joseph Lieberman would read the scriptures to his family. And then they enjoy supper and then attended worship at a nearby synagogue. Synagogue is a small place for men of the Jewish community where they worship. Ito po yung sulat ni Lieberman sa kanyang libro. The truth is, we and the world will survive just fine if we stop working or shopping, stay home with our families one day each week. Listen, sabi niya, magsusurvive naman tayo. Kung titigil lamang tayo sa trabaho, one day a week, at sa pagsashopping o anuman dapat natin gawin, one day a week with our families, one day each week. Our lives will continue. Our careers will go forward. Our families will flourish. Sabi niya, we live in a culture of hard work where people are desperately in need of rest, not just rest to recharge our batteries so we can work harder, but to recharge our souls so we can live better. Nagpapahinga tayo para kumuha ng lakas. Para kinabukasan ay magtatrabaho ka na naman na mas matindi pa kaysa sa dati. Hindi. Nagpapahinga tayo. Ang sabi ng Lieberman, yung Sabbath, we keep the Sabbath in order, hindi lamang yung katawan namin yung lumakas, ma-restore, kundi pati kaluluwa, sabi niya, ay dapat magpahinga. But to recharge our souls so we can live better. Para mas maganda ang buhay natin. Sabi niya, for me, the answer to that is the Sabbath. It has anchored my life, revived my body, and restored my soul. I know the Sabbath can do the same for you.
Now, listen. Mga Kristiyano po tayo, hindi tayo mga Hudyo, tama? We don't worship on Sabbath, but we observe the Lord's Day. Sunday is the Lord's Day. Equivalent of the Sabbath. Ang tawag nga ng Sunday ng iba ay yung the Christian Sabbath. At ito po yung Sunday. It is the Lord's Day. Pero kapatid, lahat ng sinabi ni Joseph Lieberman, hindi ba totoo ito, mga kapatid? And can be said about this day, the Lord's Day? Amen? First of all, mga kapatid, gusto kong i-congratulate kayo sapagkat nandito kayo ngayong umaga nito. Palakpakan ninyo ang sarili ninyo. Sapagkat nasa loob kayo ng sinagoga on Sunday. This is our synagogue. You're in church in Sunday, and every time that you're in church, Sunday after Sunday, ginagawa nyo ng pabor yung mga kaluluwa natin para mas magandang buhay natin. Akala ng iba, pag hindi sila nagsimba, nagpapahinga kasi pagod ako eh. Para pagka sinabi ng pagod ako, parang sa loob ng church ay sila ay magsosoga ng kalabaw, mag-aararo sila. Sa totoo lang, walang kapaguran pagka nandito tayo. Nakapahinga tayo sa Panginoon. Nakaupo lang tayo. Pero yung kaluluwa natin ay naghihintay sa Panginoon kung anong gagawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Para mas maging malakas tayo at mas maging mabuting mga anak ng Diyos tayo. Mari-recharge yung mga spirito natin at mga kaluluwa natin. Pero mga kapatid, ang nakakalungkot kasi that is happening in our lifetime. Yung church po, pababa ng pababa, yung mga Kristiyanong nag-a-attend po ng church. Yung mga iba parang walang kahulugan sa kanila pagdating ng Sunday. Dapat mga kapatid, excited tayo na magkatipon-tipon para sa ganun ay maranasan po natin yung simplicity of our church at saka po yung synergy ng ating church. Amen? At kung anong magagawa po ng Panginoon sa ating church. Hindi natin nare-realize na itong araw na ito ay talagang hiniwalay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. And we call it the Lord's Day. It is not our day. Listen, Sunday is not your day. It is not the pastor's day. It is not Grace Wage Day. Mga kapatid, it is the Lord's Day. Kaya ibigay po natin sa Panginoon. Kaya kailangan meron tayong commitment. Kung meron tayong commitment today, dapat every Sunday, do everything in your effort to be in church. Whatever happens, be in church. Amen? Ito kinuha ko naman kay David Jeremiah. Sinabi niya ganito, when we set aside this day and come and honor the Lord, we don't only honor the Lord, but the Lord honors us. Yung ginagawa po natin ngayon, mga kapatid, we are honoring the Lord. Pero mga kapatid, when we honor the Lord, ang sabi ni David Jeremiah, the Lord will honor us. And then he went on, sabi niya, you want the Lord to bless your life. To which I agree. Sabi niya, be a man and a woman of the church. Tama? The Lord wants to bless you. The Lord wants to bless our church. Amen, mga kapatid? Sabi niya, the Bible tells us not to forsake the assembling of ourselves together, especially the coming of the Lord is very near. Mga kapatid, if you see what is happening around us, the Lord is coming very soon. Kaya nga, lalo na tayong dapat maging tapat sa kanyang kasintahang babae, and that is the church. Ang sabi ba niya, the Bible tells us not to forsake the assembling of ourselves together, especially the coming of the Lord is very near. Just as the Sabbath was so crucial to Joseph Lieberman, so should the church be to us. Kung sa mga Hudyo, mga kapatid, napakahalaga ng Sabat, dapat sa ating mga Kristiyano na mas nakakahigit ang pangunawa natin sa ating pong Diyos na sinasamba. Dapat, mga kapatid, importante ang Lord's Day sa atin. Importante to belong to a church. Importante, mga kapatid, to sustain our Christian life, and that happens inside the church. Kaya salamat, meron tayong Grace Way Bible Baptist Church na napupuntahan. Alam niyo, binilang ko po, 16 days to go bago matapos po yung taong 2024. 16 days na lang bago tayo pumasok sa bagong taon, 2025. And every year, we make a guiding theme for our church. Naalala niyo mga kapatid, noong 2024, ang ating pong theme ay More in 2024. Tama? And we praise God sapagkat He blessed us more this year. We have more members today. Amen, mga kapatid.
We have more house churches today. Amen? We have accomplished more, and that is by the grace of God. Kaya nga mga kapatid, naisip natin na sa 2025, yung ating pong theme ay Revive in 2025. Amen? Balik sigla. Ipanalangin natin na kapatid na ibalik ng Panginoon yung sigla natin sa ating church at sa paglilingkod sa ating church. And if we are going to do this, we must go back to the simplicity of the early church. Basic lang yan. Di ba? Di ba? Uso nga yung salitang basic. Tama? Ang ibig sabihin ng basic, easy lang yan mga kapatid. Hindi dapat mahirap yan. Tama? If we are going to do this, revive in 2025, we have to connect our lives as saved people to our sustainability. Sustainability, our spiritual discipline that can only happen in the context of the local church. Graceway in our case. Dito lang mangyayari, masusustain natin mga kapatid. Kaya, sana mabago ngayon ang paningin mo sa church mo. Binigay sa iyo ng Diyos yan. It is a gift from God kung saan ka pwedeng masustain. We have to put our heart into the synergy that is demanded from each one of us. Cooperate ka. Unite yourself. Sapagkat mga basic things lamang ito that we should go back to. For Christ and His church and our dear Graceway. Palakpakan natin yung church natin mga kapatid. And before I close, before I end this, sa mga bisita po natin mga kapatid, be sure that you are saved. Ano man sabi ng Bible? Merong kaluluwa. Sa katawang yan, meron pong naninirang kaluluwa. At ang kaluluwa yan, meron pong patutunguhan. Ang dalawang lugar lamang na sinabi ng Bible, na salita ng Diyos, kung saan pupunta ang kaluluwa yan, it's either langit o impyerno. Ang langit ay hinanda para sa mga mananampalataya kay Kristo. Buong pagtitiwala nilang tinanggap si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Ang impyerno ay hinanda para kay Satanas at ang kanyang mga kampon. At isasama doon yung mga nag-reject kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Hindi pinag-usapan dito, may religion naman ako. Okay, pero hindi sapat yun para ikaw ay maligtas. Mabuting tao naman ako, hindi ako kasi sama ng kapitbahay namin. Okay, good, pero hindi yun ang paraan ng kaligtasan. Si Kristo ay nagsabi sa amin, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparuroon sa Ama, kundi siya dadaan sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ko. Silang nagsabi ng sabi niya, I will give them eternal life at wala nang iba. Si Kristo lamang nagsabing, my sheep hear my voice and they follow me. And I will give them eternal life and they shall never perish. Hindi mapapahamak ang sino mang manampalataya kay Kristo. Mga kapatid, sana ngayong umaga huwag kang aalis na hindi mo pinahayag ang pananampalataya mo kay Kristo. Isa lang ang kaluluwa, walang reserva yan. Hindi ka tulad ng gulong. Pag naflatan ka, papalitan lang yan. Pero ang kaluluwa mo, walang ipapalit yan. Huwag mong isugal ang nag-iisang kaluluwa mo. You better be sure that you are saved. Sana po, huwag kayong aalis na hindi kayo nakikipag-usap. Paano ba tanggapin si Kristo? Paano ba maligtas? And someone will explain it to you. Huwag kang aalis sapagkat hindi lang church ang importante. Alam niyo kung bakit importante ang church? Sapagkat si Kristo ay nasa loob ng church. Si Kristo po ang kasama natin ngayon. Sabi ng Bible, kung may nag-uusap sa aking pangalan, 2 o 3 at higit pa, nasa kalagitnaan ako nila. Nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoon sa Kristo ngayong umagang ito. Huwag kang aalis na hindi mo sinusurrender ang sarili mo sa church. Recommit your connection to the church. Sabi mo sa Panginoon, Lord, thank you for my church. Lord, help me to cooperate. Help me to unite myself to my own church. If you're not baptized, you should get baptized. Sapagat that is the first step to obey. But if you are not saved, do not go away without Jesus. Tumayo tayong lahat. Kantayin nga natin yung I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. I have heard thy voice.